I will be bloodied but unbound. Yan ang matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang kinakaharap na impeachment trial. Binitawan niya ang pahayag nang magtungo siya sa Senado ngayong araw, July 7, na ikalawang araw ng impeachment trial proper. Pero ang kanyang presensya sa Senado hindi para dumalo sa trial kundi para sa meeting kasama ang kanyang defense team. Ang kabuuan ng balita alamin sa report na ito. Ngayong Martes, July 7, ng ikalawang araw ng formal na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte para sa iba't ibang alegasyon ng constitutional violations. Mula ngayon hanggang katapusan ng 92-day na trial, inaasahang mas magiging agresibo na ang House Prosecution Team at Senate Impeachment Court sa pagtalakay sa impeachment bilang magpepresenta na rin ang magkabilang panig ng mga ebidensya at witness na kaugnay ng kaso. At sa pag-usad ng trial, mas lalo lamang inaasahan ng prosekusyon ang personal na pagdalo ni Duterte sa paglilitis upang harapang sagutin ang mga alegasyon. Pasado alas 12 ng tanghali nang dumating dito sa Senate premises si Vice President Sara Duterte. Ngunit taliwas sa inaasahan na pagdalo sa impeachment trial, dumating lamang dito ang ikalawang Pangulo para sa maiksing meeting kasama ang kanyang defense team. Una yang kinumpirma ng co-counsel na si Attorney Michael Powa sa media at sinabing saglit lamang na makikipagpulong ang Vice Presidente sa kanyang defense team dahil mayroon pa itong mga engagements ngayong araw. Saglit lang din humarap si Vice President Sara Duterte sa media at nagpaunlak lamang ng isang maiksing pangungusap bilang pahayag sa kinaharap na impeachment trial na nagsimula kahapon. I will be blooded but unbound. Maraming salamat. Matapos ang maiksing pagharap sa media, dumiretso si Duterte sa holding room para sa defense team para sa wala pang isang oras na meeting kasama ang kanyang mga abogado. Pagkatapos ng pulong, umalis na rin ng bise bago pa man ang nakatakdang trial alas 2 ng hapon at hindi na muling nagpaunlak pa ng panayama. Ayon kay Powa, naghihigpit ang defense ngayon pagdating sa pagbibigay ng mga pahayag na may kaugnayan sa merit ng kaso. The defense is very mindful pagdating sa rules on impeachment, no? And while of course I presume all of you would like to interview her also, she's here for a very quick meeting with us, and then after she really has to proceed to her other engagements as Vice President. So baka hindi na siguro, and because nga as I mentioned, we're very mindful with talking about the merits of the case, and alam ko naman hindi nyo rin may iwasan na matanong siya doon. I think the defense would rather na yung mga tanong natin, mga briefings natin would be after each trial day na lang siguro. I will always allot. Wala rin daw gaanong reaksyon ang bise sa naging trial kahapon bilang preliminaries pa lamang ito at na malaki naman daw ang tiwala ni Duterte sa kanyang defense team. Hindi man sa ngayon, siniguro ni Powa na hindi umiiwas ang bise at handa pa rin personal na dumalo at humarap sa paglilitis kung kinakailangan. Niya, kung umiwas po kami, di baka hindi na kami lumahok dito sa Senado, no? But ano po, sir? Ang parati nating sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan, and that will be upon advice of counsel. Pero wala pa schedule. Wala pa po tayong pinag-uusapan ngayon. Thank you so much po. Salamat. Thank you po. Thank you. Samantala, status update kung ilarawan ni Kabataan Party List Representative at House Prosecution Spokesperson Attorney Rene Co ang naging one-sentence remark ni Duterte sa kanyang pagpunta sa Senado. Ayon kay Co, mas gusto ng publiko na marinig ang paliwanag ni Duterte sa mga akusasyon at hindi ang mga pabiting remarks lamang. That status update. The public is interested in evidence. The public is interested in her answers to the long-standing questions 2 years nang tinatanong ng taong bayan. Sana po, at inaasahan din natin na dito po si Mimi Sara Duterte para po sagutin ang mga tanong na ito, humarap sa paglilitis, sa hearing mamaya, at kasama din po noon, hindi na po ma-confuse yung publiko doon sa matagal na natin tinatanong kay Mimi Sara. And siguro sa akin, Hindi rin naiwasang patutsadahan ni Ko ang kampo ng bise patungkol sa naging performance ng defense sa pagbubukas ng trial kahapon. with her team today, I would just like to say that judging by the performance of the defense team
I would like to confirm with my team. So we'll see kung ano po maging results ng consultation today. But the House has been long ready para depensahan at i-argue yung mga articles of Mayroong 72 araw ang Senate Impeachment Court at si Vice President Sara Duterte upang talakayin at dinggin ang impeachment trial at mga aligasyon laban sa ikalawang Pangulo. Mula rito sa Senado, para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.